hilaw ang magiging resulta nitong pagkakaluto dito sa K-12 dahil nga sa kakulangan sa preparasyon. Ito ang obserbasyon ni James Pagaduan, National President ng Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT, kaugnay ng ipinapatupad na K-12. Ayon sa grupo ng mga guro sa bansa, kulang umano ang ibinigay na training at kasanayan ng pamahalaan para makaagapay sa programa. Hindi umano dapat ipagtaka kung walang magbago at patuloy na bumababa ang kalidad ng pagkatuto ng mga estudyante. Parang wala pang mastery yung mga teachers. Of course, yung teaching and learning process medyo apektado yan. Pinakamaganda. Kasi halimbawa, sa mathematics, nakahiwalay yung geometry, nakahiwalay yung algebra. Yun ang maganda, no? Dahil hindi naglalabo-labo. Pero under K-12 curriculum, ito yung tinatawag na parang spiral, a little of everything. Parang unti-unti, dumadampot sa lahat. Gustong sakupin lahat, pero nangyayari, walang naging mastery yung mga bata. Mismong mga guro mano na kasama sa magpapatupad ng K-12 ay hindi kumbinsido. Parang kulang o parang hindi maganda yung epekto. Pero nung ini-evaluate nila, hindi nila mailagay kasi ang apprehension nila, baka sila maipatawag, ano? Apo. So, pero kung sasagot ng talagang honest to goodness evaluation, hindi papasa kahit sasahanin mga teachers ito. Hindi rin naman natugunan ng programang K-12 sa mga pangangailangan ng mga guro at estudyante. Kulang pa rin ang mga silid-aralan, libro at mga materyales na magagamit ng mga guro sa pagtuturo. Hanggang ngayon, wala pa tayo mga kumpletong textbook at yung ginagamit lang ng mga teachers ay module. Sa elementary, nadidelay pa yung pagpapadala ng mga module. Kung kaya nangyayari, parang dampot-dampot lang yung pagtuturo. Kaya nangyayari, ini-implement tapos parang iniisip pa lang kung ano yung mga module at mga textbook na ipaghagat. Ano? Sa ipinasang 2014 General Appropriation Act o National Budget ay nakapaloob 309.43 bilyong pisong budget ng DepEd. Ilala naman ang 44.6 billion pesos para sa konstruksyon at repair ng 43,000 kindergarten hanggang secondary schools sa buong bansa. 1.7 billion pesos ay procurement ng mga learning modules at teaching guides para sa K-12 program. 7.45 billion pesos financial assistance sa mga estudyante at 8.56 billion pesos para sa pag-hire ng mga karagdagang guro. Pero hiling ng grupo, ayusin ang sistema at suportahan ang mga pangangailangan ng mga estudyante at guro sa inulunsad na K-12 program. Ako si Jeffrey Gomez, alerto alisto sa pagbabalita.